Nagsisimula ang kwento sa isang binatang tumatakbo palayo sa isang nilalang habang iniisip kung nasaan siya, biglang may isang misteryosong boses na kumakausap sa kanya at sinasabing suriin niya ang nilalang, nalilito ang ating mahina at walang silbing bida at masasabi natin yan dahil sa napakaliit niyang braso na 15 sentimetro lang. Sa sumunod na segundo ay nakita niya ang stats ng nilalang at nalaman na isa itong level 1 na kuneho at ang boses sa kanyang ulo, na medyo malambing pakinggan ay nagtanong kung gusto niyang i-off ang voice guide. Nag-isip ang binata at nakiusap na huwag itong patayin dahil ayaw niyang mapag-isa, biglang umatake ang kuneho pero sinuwerte ang bida dahil tumusok ang sungay nito sa kanyang bag at kasabay nito, nadulas ang bida at nadurog niya ang ulo ng maliit na hayop kaya agad itong namatay. Samantala sa kabilang bahagi ng kagubatan, may isang magandang elf na naglalakbay mag-isa at bigla siyang nakarinig ng boses na nagsabing pumunta siya sa silangan at makakakita siya ng mahalagang bagay. Naintriga ang elf pero habang iniisip niya kung susundin ba ito, biglang napunit ang mga butones ng kanyang damit kaya't napapahiya siya at balik tayo sa bida. Nakaupo siya sa tabi ng patay na hayop at ngayong ligtas na siya ay nagsimula siyang magtanong tungkol sa lugar kung nasaan siya at tungkol sa misteryosong boses. Pero biglang kumakalam ang kanyang tiyan, kaya naisip niyang baka kailangan niyang kainin ang hayop bago niya gawin iyon at naisip niyang suriin muna ito at muling nagsalita ang boses at ipinakita ang status ng kuneho. Nakita sa screen na pwedeng kainin ang karne nito at masarap daw ito para sa mga tulad niya. Dahil dito ay nagpasya siyang kunin ang kuneho at habang tumatayo, naisip niya kung naririnig ba siya ng boses kapag nagtatanong siya at para subukan ay tinanong niya kung ano ang kanyang backpack at tama nga siya dahil sa sinuri ito ng boses, ipinahayag na gawa ito sa materyales na wala sa mundong iyon. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa paligid niya, doon niya nalaman na ang lugar ay tinatawag na Labyrinth Devourer na level 273 at natakot siya kaya't para kumalma, sinuri niya ang sarili niya at doon niya nalaman ang kanyang pangalan na si Hibiki Manaba, isang 16 anyos na tao na may trabaho bilang evaluator. Nagtaka siya dahil dapat ay isa lang siyang normal na estudyante at tinanong niya ang boses kung sino ito at sumagot ang boses na isa itong assistant niya, pero hindi ito pwedeng sumagot ng personal na impormasyon at binaliwala muna ito ni Hibiki at tiningnan ang kanyang mga kakayahan. Nalaman niyang marami siyang skills at dahil curious siya ay sinubukan niyang gamitin ang expert eye at ginawa niya ito ng may astig na pose pero walang nangyari. Dahil sa bahagyang hiya ay nagpasya si Hibiki na gamitin ang tutorial subalit bago pa niya ito tuluyang ma-activate, ipinaalam na ng boses na ito ay kasalukuyan ng gumagana. Sinubukan niya ang world map sa pag-asang magpapakita ang isang malaking mapa, ngunit isang maliit na panel lamang ang nagpakita ng kanyang dinaanan at sa puntong iyon, napagtanto niyang paikot-ikot lamang siya sa iisang lugar. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makakita ng isang landas, ngunit sa kanyang paglapit ay nadapa siya at sumubsob sa lupa at pagbangon niya, ipinakita ng system na nakakuha siya ng titulong Lost in a Parallel World. Bagamat nagdulot ito ng kalituhan ay agad itong napalitan ng takot nang biglang lumitaw ang isang malaking halimaw sa kanyang harapan, sa kabila ng tensyon ay tila parehong nag-atubili ang dalawa kaso natapos ang sitwasyon ng tamaan ng isang palaso ang ulo ng halimaw. Sa kanyang paglingon ay natuklasan niyang isang babae ang bumaril, habang papalapit ang babae ay automatikong na-activate ang kakayahang pagsasalin na nagbigay daan kay Hibiki upang maunawaan ang wika nito at nagpasalamat siya, at kinumpirma niyang siya ay nasa maayos na kalagayan. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Malia at dahil sa kakaibang anyo ng kanyang mga tenga, inakala ni Hibiki na isa lamang siyang dayuhan subalit kalaunan ay ipinahayag nitong siya ay isang elf. Hindi agad ito tinanggap ni Hibiki at inisip na isa lamang itong maayos na cosplay. Sa kabila nito ay itinoon ni Malia ang usapan sa mas mahalagang bagay at tinanong kung paano siya napunta sa Labyrinth Devourer at nagpahayag si Hibiki ng kawalan ng kaalaman, sapagkat bigla na lamang siyang napunta sa nasabing lugar at sa pamamagitan ng pagsusuri ay nakumpirma na si Malia ay isang elf, at higit pang ikinagulat ni Hibiki ang nalamang edad nito na 56 na taliwas sa kanyang anyo. Ipinaliwanag ni Malia na ang Labyrinth Devourer ay isang halimaw na nagpapanggap bilang kapatagan upang malinlang at lumunin ang mga naliligaw. Sa pag-aakalang bata pa si Hibiki ay ipinakita niya ang pag-aalala sa pamamagitan ng pagyakap at pag-aliw dito, kasabay ng pagpuri sa kanyang kakayahang mabuhay sa naturang lugar. Nang tanungin ang kanyang edad ay tinaya ni Malia na siya ay nasa 10 hanggang 11 taong gulang,
ngunit agad siyang nagulat nang malaman na si Hibiki ay 16 na taong gulang at sa pagsapit ng gabi, nagsindi sila ng maliit na apoy at kumain ng kuneho. Humingi ng paumanhin si Malia na tinanggap naman ni Hibiki at sa panahong iyon, nalaman din na sa mundong iyon ang edad na 15 ay itinuturing na pagiging ganap na adult at sa kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ni Malia na sila ay nasa kaharian ng Abrestia. Ibinahagi ni Hibiki na siya ay nagmula sa Japan na isang lugar na hindi pamilyar kay Malie. Gayunpaman ay pinakalma siya nito at nangakong dadalhin siya sa lungsod at sa gabi, gumamit si Malia ng mahika upang maliwanagan ang paligid at habang tahimik na pinagninilayan ang kanyang pagtitiwala sa isang estranghero. Samantala ay napanaginipan ni Hibiki ang kanyang mga kaibigan at ang mga pangyayaring nagdala sa kanya sa mundong iyon, kabilang ang isang misteryosong liwanag at nagising siya nang may tumama na butones sa kanyang mukha at sa kanyang paggising, napansin niya ang mga ilaw sa paligid na ipinaliwanag ng system bilang isang magic barrier na nilikha ni Malia. Sa kanyang paghahangad na makabalik sa pinanggalingan, sinuri niya ang kanyang kakayahan at tinanong ang tungkulin ng isang evaluator at ipinaliwanag ng boses na ito ay isang bihirang propesyon na may kakayahang suriin ang mga katangian at kakayahan ng iba, sa kabila nito ay nanatili ang kanyang pagkakalito. Kinabukasan ay nagising si Malia at nagulat nang mapansin na magkalapit sila ni Hibiki. Agad niyang inayos ang kanyang kasuotan at sa paggising ni Hibiki ay ipinakita niya ang butones na tumama sa kanya, subalit ang kanyang biro ay nagdulot ng galit kay Malia na nauwi sa isang malakas na suntok. Sa kabila nito ay nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at humingi ng paumanhin si Malia na tinanggap naman ni Hibiki. Tinanong niya ang distansya patungo sa lungsod ng Lowell at ipinaliwanag ni Malia na mararating nila ito bago magtanghali matapos makalabas sa kagubatan. Napansin ni Hibiki ang presensya ng mga halimaw sa paligid na ipinahayag niyang nalalaman niya sa pamamagitan ng kanyang world map na kakayahan. Ikinagulat ito ni Malia sapagkat ito ay isang napakabihirang kakayahan na may mataas na ranggo. Gayunpaman ay hindi ito lubos na pinahalagahan ni Hibiki dahil para sa kanya ay limitado lamang ang gamit nito. Ipinaliwanag ni Malia na ito ay napakahalaga para sa mga adventurer at sa kanyang kawalan ng kaalaman tungkol sa terminong ito. Halos mawalan ng malay si Malia kaya't napilitan si Hibiki na magkunwaring nauunawaan niya ito. Ipinaliwanag ng system na ang adventurer ay isang miyembro ng guild na nakatuon sa pangangaso ng mga halimaw at pangangalap ng mga materyales. Sa huli ay ipinahayag ni Malia ang kanyang pagtataka kung paano nakaligtas si Hibiki sa kabila ng kanyang kakulangan sa kaalaman, at tinawag pa siyang ignorant at walang muwang. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng malinaw na epekto kay Hibiki, na nagbunsod sa kanya upang magtanong kung si Malia ay may mga kaibigan at ipinapakita ng sitwasyon na naapektuhan ang elf, ngunit sa pagtatangkang protektahan ang kanyang pride ay nagsisinungaling siya at sinabing mayroon siyang mga kaibigan. Dahil dito ay naunawaan ni Hibiki na siya ang tinutukoy nito, kaya ipinahayag niyang siya ay kaibigan nito at matapos isantabi ang usaping iyon ay sinimulan ni Hibiki na suriin ang paligid at natuklasan ang isang kakaibang crystal thin hair. Agad itong ikinagulat ni Malia at hiniling niyang malaman ang lokasyon nito. Nang tanungin kung ano ang kaibahan nito sa karaniwang kuneho, ipinaliwanag ni Malia na ang sungay nito ay ginagamit sa paggawa ng elixir at maaaring umabot sa halagang 200 gintong barya at dahil dito, agad niyang hinihila si Hibiki at tumakbo patungo sa direksyon ng nasabing nilalang. Sa kanilang pagdating, nagtago sila sa mga damuhan at ginamit ni Hibiki ang kanyang kakayahang evaluate upang masuri ang target. Natuklasan niya na ang kuneho ay may kakayahang escape at isa pang abilidad na nakakaramdam ng presensya. Bilang tugon ay gumamit si Malia ng mahika upang mawala ang tunog at amoy nila na magbibigay daan upang makakilos sila ng hindi napapansin. Bagamat humanga si Hibiki sa kakayahang ito ay itinanggi ni Malia ang kahusayan nito at iginiit na mas mahalaga ang kakayahan ni Hibiki, lalo na't wala siyang kakayahang panglaban at ipinaliwanag niya na ang tungkulin ni Hibiki ay magbigay ng suporta mula sa likuran at umiwas sa panganib. Nag-alinlangan si Hibiki sa ideyang ito, ngunit iminungkahi ni Malia ang pagbuo ng isang grupo kasama siya at dahil sa hiya ay agad niya itong binawi at itinangging may sinabi siya. Sa kabila nito ay nagpasya silang ipagpatuloy ang pangangaso sa kuneho, lalo na sa crystal variant upang makuha ang mahalagang sungay nito. Habang naghahanda ay nagtanong si Hibiki kung kailangan ba ni Malia ng pana, ngunit ipinaliwanag nitong siya ay isang spiritual archer na gumagamit ng mahika bilang sandata. Agad siyang lumikha ng palaso na mahika at tina-target ang kuneho kaso mabilis itong nakaiwas, na ikinagulat nilang dalawa.
Dahil ginamit na ni Malia ang kanyang pinakamalakas na atake, ipinaliwanag niyang wala na silang sapat na kakayahan upang talunin ang kuneho hanggat mayroon itong escape at tinanong ni Hibiki kung may paraan upang malalampasan ito, at iminungkahi ni Malia na maaaring magkaroon ng pagkakataon kung ang kuneho ang unang umatake, sapagkat hindi nito magagamit ang ibang kakayahan. Sa puntong iyon ay nakabuo si Hibiki ng plano hikayatin ang kuneho na umatake sa kanya upang magkaroon ng pagkakataon na mahuli ito, bagamat nag-alinlangan si Malia dahil sa panganib at ipinahayag ni Hibiki na batay sa kanyang pagsusuri, ang kuneho ay hindi gaanong matalino. Isinagawa nila ang plano sa pamamagitan ng paglalatag ng bakas ng dahon upang maakit ang kuneho sa isang bitag. Nang makita nito si Hibiki na tila walang depensa ay agad itong sumugod at sa sandaling iyon, mula sa kanyang hideout ay ipinapana ni Malia ang target at matagumpay itong napatay. Matapos ang tagumpay ay kinilala ni Hibiki na ang tagumpay ay bunga ng kombinasyon ng kakayahan at mahika ni Malia, pati na rin ang kahinaan ng kuneho at ipinaliwanag din niya na sapat na mahadlangan ang galaw nito upang pilitin itong umatake sa isang direksyon. Sa pagninilay, napaisip si Malia na maaaring itinuring ng kuneho si Hibiki bilang isang madaling target at mahina at walang laban, gayunpaman ay naputol ang kanyang pag-iisip nang muling magsalita ang boses sa isipan ni Hibiki, na nagsabing tumaas ang kanyang antas sa kakayahang evaluate. Nagtaka si Hibiki kung bakit ito nangyari lalo na't si Malia ang tumapos sa laban. Ipinaliwanag ni Malia na ginamit ni Hibiki ang kanyang kakayahan upang suriin ang kalaban at bumuo ng angkop na plano, kaya't natural lamang na makakuha siya ng karanasan. Dahil dito ay masayang ipinahayag ni Malia na ang tagumpay ay para sa kanilang dalawa at sa kabilang banda, ipinakita ang isang nilalang na tila Diyos na bumati kay Hibiki sa pagtagumpayan ng dalawang mahahalagang hamon at nagsabing ito pa lamang ang simula ng kanyang pagsasanay, ipinahayag din ito ang pagnanais na ang kanyang buhay ay mapuno ng biyaya. Samantala ay ipinakita si Abel na natapos na ang kanyang pagpaparehistro bilang isang adventurer, bagamat inalok siya ng iba't ibang gawain ay ipinahayag niyang mag-focus siya sa paghahanap ng partikular na mga bagay.